Sa paggunita ng World Day of Remembrance for Road Crash Victims, sinalala ng DOTC kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at non-government organizations ang mga biktima ng mga aksidente sa kalsada. Panawagan ng mga kaanak ng mga biktima mahigpit na ipatupad ang batas laban sa mga nakakadisgrasyang motorista. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Sa tala ng PNP Highway Patrol Group, 34 na tao ang nasasawi araw-araw dahil sa mga disgrasya sa kalsada. Nitong linggo, ginunita ng DOTC at iba't ibang ahensya ng gobyerno at NGO ang mga naging biktima ng mga ganitong sakuna sa pamamagitan ng World Day of Remembrance for Road Crash Victims. Ang mag-asawang Ricardo at Vicky Cruz dala ang larawan ng kanilang anak na si Dobby Joy. 2008 namatay si Dobby Joy nang mabangga ng bus ang sinasakyang motor sa Makati. Nag-iisa ko lang anak yun eh. Tsaka yun, graduating yun ng stewardess yun eh. Masakit. Para raw mabigyang kabuluhan ang pagkamatay ng anak, aktibo ang mag-asawa sa road safety advocacy. Nagdiikot ako sa mga bayan-bayan na pinaparating yung kahalaga ng road safety. May mungkahi si Atty. Obet Pagdanganan na namatayan din ang anak sa aksidente sa daan. Nadisgrasya ang anak ni Pagdanganan matapos itong bumuwelta para iwasan ng tricycle na hindi agad nakita. Dapat magkaroon ng sistema ipatupad lahat ng sasakyan, no? Tricycle, kotse, ay merong reflectorized tape o pintura man lang na kahit malayo pa, nakikita mo na. Dahil yung aking anak ko si Raymond, yung tricycle nasa fast lane, pagkatapos walang ilaw, madilim ang kalye. Si UP Professor Roland Simbulan na naulila ng kanyang asawang si Professor Chit Stella Simbulan matapos mabangga ng bus ang sinasakyang taxi sa Commonwealth Avenue noong 2011. Itinatag ang grupong Families of Road Victims and Survivors para sa mga tulad nilang ayaw mauwi sa wala ang buhay na ibinuwis ng kanilang mga minamahal. Nasa korte pa ang kaso ng kanyang asawa. Naniniwala siyang kailangang maipatupad ang batas laban sa mga nakakadisgrasyang motorista. Kaya paulit-ulit kasi akala nila napakadaling to get away with it. May napatay, bibigyan lang sila ng magkano lang na para areglo, tapos they will sign a waiver that they will not file a complaint anymore. Kaya yung taxi operator ka, kaya bus operator ka, kalain mo napakadali lang, buhay yan, no? Tapos they will keep on, maybe they will not be strict about drivers they have. Ayon sa DOTC, walang espesyal na formula para iwasan ang sakuna. Simple lang daw ang dapat gawin, sumunod sa mga batas trapiko. 80% ng cause ng accident ay driver error. So ibig sabihin, kung nadidisiplina lang itong mga driver, at ito ay magsisimula nga sa following basic rules and regulations, bababa o may iwasan ang aksidente sa karsada. Tricia Zafra, GMA News.